China is against the Philippines' plan to build a permanent structure in Ayungin Shoal. The Philippines Congress has reportedly allocated funding for the construction of a permanent structure at the site. Isang nakakabahala na mga pangyayari na habang lumalala ang agresyon ng China sa pangalawang Thomas Shoal o Ayungin Shoal sa Pilipinas, na ito ay located sa South China Sea o sa West Philippine Sea sa Pilipinas. Inuulat na naglaan ang Kongreso ng Pilipinas ng pondo para sa pagpapatayo ng permanenteng istruktura sa lugar. Sa kasalukuyan, tinatayuan ito ng hukbong dagat ng Pilipinas na may isang garrison nang nasa isang sirang landing ship, ang PRP Sierra Madre. Mayroong pondo sa ilalim ng 2024 national budget, kaya't may mapagdadalhan ang ating mga barko, sabi ni Senator Sani Angara, ang chairman ng Finance Committee. Dahil ito sa isang pangyayari nito lamang na ang ating barko ay binangga ng mga Chinese Coast Guard at binumbahan ng water cannons ang ating mga minamahal na navies, na nagkaroon pa ng pagkakasugat sa isa sa ating mga navies. Sa isang panayam sa CNN Philippines noong nakarang linggo, sinabi ni Senator Sani Angara na mayroong budget para sa pagpapatayo ng isang infrastruktura na permanente sa lugar ng Ayungin Shoal. Gayunpaman, hindi nagbigay ng tiyak na halaga si Angara para sa inaasahang proyektong konstruksyon. Noong Agosto, nagmungkahi si Senador Chis Escudero ng alokasyon na $1.8 million sa proyektong ito ayon sa senador. Sapat ang pondo para sa pagpapatayo ng isang pier at ang istrukturang pansamantalang tahanan para sa mga sundalo na nakatalaga sa lugar, pati na rin sa mga mangisda na maaring humingi ng pansamantalang tulong sa panahon ng masamang panahon. Binigyang katwiran ng Senado ng Pilipinas ang pambansang budget ng 2024 ng bansa na nakakahalaga ng $13 billion na may kasamang karagdagang gastusin para sa kagawaran ng tanggulang pambansa na nakakahalaga ng $18.7 million. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay binigyan ng pinakamalaking bahagi ng karagdagang budget sa depensa na umaabot sa $110 million. Ang Coast Guard ay makakakuha ng $50 million, habang ang National Intelligence Coordinating Agency ay makakakuha ng $17 million at may karagdagang $8 million para sa kagawaran ng kabaligiran at likas na yaman. Ayon sa ating natutunan mula sa patuloy na pang-aapi ng agresyon ng China laban sa mga mangingisda ng Pilipinas at sa ating mga tagapagtanggol sa kanlurang dagat ng Pilipinas at sa ating eksklusibong ekonomikong zona, kailangan natin ang malakas na mapagkukunan upang bantayan ang ating mga karagatan. Ang mga pondo ay gagamitin para sa pagbibili ng karagdagang mga patrol ship at iba mga kagamitan sa depensa, sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ang agresyon ng China sa South China Sea ay umabot sa bagong mataas noong 2023, kung saan ang Pilipinas ay naging pangunahing sentro ng tensyon sa karagatan. Ito ay humahantong sa mas pinaigting na pagpapatrolya at mas mapanlamang asa mula sa Philippine Coast Guard at Navy. Nagtaas din ang Pilipinas ng kooperasyon sa depensa kasama ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasanay sa militar at pagbibigay ng akses sa bagong mga base ng Estados Unidos, habang nakikipag-ugnayan din sa Australia at mga regional na estado upang patatagin ang kanilang kakayahan sa depensa at pigilan ang karagatang agresyon ng China. Mga Hebrew 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kaibigan, ito na ang panahon kung saan kailangan nating palakasin ang bawat isa, na huwag katakutan ang mga mangyayari sa hinaharap dahil kilala natin kung sino ang panig sa atin. Nawa ay magpasakop tayo sa panig ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay maligtas at sampalatayanan natin ang kanyang mga pangako na hindi niya tayo pababayaan magpakailanpaman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, ang aming mundo ay paparating na sa kanyang kakilakilabot na estado. Ngunit naniniwala kami, Panginoon, na kayo po ang nakakaalam ng hinaharap. Ipagtatanggol niyo ang inyong mga bayan, lalong higit ang mga anak po ninyong nananampalataya sa inyo at ang inyong mga anak na nagpasakop ng lubusan sa inyo. Panginoon, nandito po kami. Ipinapasakop po namin ngayon at isinusurrender po namin ngayon ang aming mga puso at ang aming mga kasalanan. Patawarin po kami, Panginoon,
At nawa po'y ang iyo pong banal na Espiritu ang siyang mamuhay at manatili sa aming mga puso mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.